Umagang kaganda po sa ating lahat. Good morning po. Salamat sa Panginoon dahil minsan pa nagkasama bumuli tayo ngayon para matagal-tagal na po na ang aming pag-iikot ay sapagkat hindi naman po pwede at na palagi tsaka medyo maraming mga nangyari pero purihin ng Panginoon dahil nagkita-kita po tayo ngayon. Sabi nga po ni Attorney Deacon Dave na ako si Pastor Giro Gomez Estrellado. Aking inaalala, August 2002 nang kami po napapunta dito. Galing po ng Iloilo. Ako pala at si nanay kasi nauna yung aking mga kapatid. And simula po ng pagsimba namin dito, hanggang ngayon, magkakasama po tayo sa biyaya ng Panginoon. Marami na pong nangyari. Totoo lang, hindi ko na po kilala yung iba sa inyo. Pero ang kagalakan ko na nakikita ko na sabi nga po ng salita ng Diyos, even the gates of hell will never prevail from His church. Amen. At purihin ng Panginoon, amen po ba? Tayo lahat ay patuloy na naglilingkod at ibinibigay natin ang lahat ng papuri sa Panginoon. So ang ating pong pag-aaral ngayon, in the second quarter of 2025 is about being resilient. Ang resiliency po, ang ibig sabihin, nakita ko sa Cambridge Dictionary, is able to be happy, successful, etc. again after something difficult or bad has happened. Tayo po mga Pilipino kilala in our resiliency. Diba? Pag umuulan sa Pilipinas, baha kaagad. Okay? At ang iba, nakikita mo, may mga pictures na kung saan sa baha, doon sila natutulog. Yung iba nga, nagsiswimming pa, nakuha pang maging Olympians. Ibig sabihin, sa mga problema, unos ng mga buhay, tinatawanan na po natin yan. And that's resiliency. But when we talk about resiliency as Christians, as children of God, ano man po ang nangyayari sa atin, inside and out, in our family, in our church, nandoon na ang atin pong focus ay sa Panginoon lang. Mayala po natin si Apostol Pablo o Pedro nang siya po yung lumalakad sa tubig sapagkat sabi niya, Panginoon, pupunta din ako dyan. At siya pinayagan ng Panginoon, nang siya nakafocus lang sa Panginoon, he is resilient. Okay? Takot na takot silang lahat kasi parang mamamatay na sila sa tindi ng alon at ang akala nila katapusan na nila. Pero nang nakita niya ang Panginoon na lumalakad sa tubig, sabi niya, punta din ako dyan, Panginoon. And that's faith, that's resiliency. To the point in which, yun nga lang, naging problema, tumingin siya sa mga alon kasi natakot at siya ay simulang lumubog. Sabi niya, Panginoon, tulungan niyo po ako. At siya ay tinulungan ng Panginoon. Diba? Nakita ba natin ang sarili natin doon? Maraming mga pagkakataon sa ating buhay, focus naman tayo kay Lord eh. Kaya lang, minsan ang problema, tayo po'y nadidistract ng mga nangyayari sa ating paligid. Ng iba't ibang mga unos na ibinabato sa atin ng kaaway, pero mabuti na lang, nandyan palagi to the rescue ang ating Diyos. At ang Panginoon, hindi siya magkukulang, hindi po siya magsasawang i-rescue tayo. Bakit? Sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. So, this month of June, ang ating pong pinag-aaralan is Resilient Hands. Strive to serve God faithfully. Sino po dito yung naglilingkod sa Diyos? Dahil po natin ang paglilingkod ay dalawang bahagi po yan. Yung una, ang paglilingkod sa church o sa iglesia. Dahil binigyan ka ng kakayanan ng Panginoon na maaari mong gamitin upang maging pagpapala ka sa iba. Kagaya kanina, may praise and worship tayo. Napakagandang tingnan na sila po ay ginagamit ang kanilang talento para sa paglilingkod sa Panginoon. May naglilingkod, may mga nag-a-usher, mayroong nag-MC, and marami pag iba na nakikita ko na kumikilos at naglilingkod sapagkat ito ang kanilang kakayanan. May mga bagay at mga maiaambag po tayo na ito yung gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. That's why we are using our hands to serve Him. Ang pangalawang paglilingkod ay yung paglilingkod sa pang-araw-araw nating buhay. Ang paglilingkod po hindi po limitado sa church, pero huwag nating alisin ang paglilingkod sa church. Amen? Ang paglilingkod sa pang-araw-araw na buhay is being good
good as a Christian, sabi nga, meron daw po tayong 5 gospel. Ano po yung una? Matthew, Mark, Luke, John, at ang pang-5 gospel ay ang buhay ko. Ang buhay ko. Dahil yan, tinitingnan ng tao kung sila ba talagang mananalig kay Kristo sa pamamagitan ng buhay na nakikita sa atin. So, isang paglilingkod na po, yung pamumuhay ng tapat, may katapatan sa Diyos na sa kabila ng mga tentasyon sa paligid, sa kabila ng iba't ibang mga kultura, mga bagay-bagay na kumbaga nasa ating komunidad na hindi naman natin maialis yun, pero ating ipinapanalangin, tayo po ay nananatiling taas ang noo sapagkat tayo ay naglilingkod kay Kristo sa pamamagitan ng pamumuhay ng may katapatan. So, in serving God, we need wisdom. Pinag-aralan po natin, resilient head. Dapat alam natin kung sino yung Diyos natin. No? We need passion, resilient heart. Dapat sa paglilingkod kasama ang puso. Hindi lang po ang puso. Diba? And faithfulness, yung katapatan natin. So, everything else are secondary. Minsan, pinoproblema natin ng pera, pero secondary lang yun. Kung alam mo kung ano yung gagawin mo para sa Diyos, kung nasa puso mo yung ginagawa mo para sa Diyos, at ikay tapat, ibibigay ng Panginoon yun. Amen po ba? Nagkulang po ba tayo? Hindi. Di ba? Hindi tayo magkukulang kahit kailan sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen. At malita ko nga, meron pang pagpapalang darating. No, lalo na kapag dumating yun, punin ang Panginoon. Pero hindi po hadlang ang pera. Ang programa, secondary lang yan. Ano bang program natin? Ano bang gagawin natin? No? Secondary lang po yung mga bagay na yung place. Di ba? Dito po aircon. Hindi ako prepared ngayon. Kasi pag nag-preach ako dito, di ba? Long sleeve ako, naka-Amerikana ako. Pero, nalimutan ko yata. Pero, kahit pa man, kumbaga, comfortable tayo sa ating, pero, ano lang po yan, kung tayo may nasa ilalim lang ng mangga, o kung nasa tayo, ano po yan, kumbaga yung mga bagay na yung secondary lang yan. Pwede kaya naman natin tiisin nyo kung meron talaga tayong pagmamahal sa ating Panginoon. Amen. So, as Christians, we need to have those resiliency, resilient head, resilient heart, and resilient hand so that we can be who God wants us to be. Hindi mo maaabot ang purpose ng Diyos sa buhay mo at ang mission na binigay at iginawad niya sa iyo kung hindi mo aangkinin na ikaw ay dapat resilient. Kasi kung kaunting bagay pa lang ng buhay, susuko ka na, di ba? Pagising sa umaga, sasabihin mo, linggo ngayon, sisimba ba ako? Hindi dapat yun ang tanong. Sisimba ako. Kahit may kaunting sipon, kahit anuman ang mga kapaguran ng kahapon at mga nagdaang mga araw, nandyan na pagising mo, automatic yan, sisimba talaga ako. Dito ako nakikinig pa doon. No? Kasi alam mo na ikaw bilang isang mananampalataya ay mahal ka ng Diyos at naranasan mo yung pagmamahal ng Diyos, ibinuhos na sa iyo, ibubuhos mo din yung pagmamahal mo sa Kanya sapagkat yun ang nararapat. Ganon ang isang mananampalataya. So, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan pong standing strong in the service of the Savior. Nakatayong, matibay, matatag, malakas sa paglilingkod sa ating tagapagligtas. At yun lang namin pong hinihiling ng Panginoon sa atin. Kung tayo talaga ay mayroong pagnanais na paglingkuran siya ng buong puso natin. Sinabi niyang, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ang lahat ng meron tayo ay nais ng Panginoon na atin pong ibigay sa Kanya. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa Joshua 5:13 up to 6:22. Hindi ko na po babasahin yan sapagkat medyo napakahaba. Ngunit magandang basahin po ninyo at pag-aralan at tingnan po natin kung ano yung wisdom na ibibigay sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng mga bagay
na ito. Pero ikukwento ko lang ng konti at saglit, may isa pong tao mula sa land of Ur Chaldeans, ang pangalan ni Abraham. Tinawag siya ng Panginoon at ang sabi niya, Abraham, pumunta ka sa lugar na aking sasabihin sa iyo. At ang sabi niya, doon gagawin kong ikaw na isang malaking bansa. Ang iyong mga ina po ay magiging sindamin ng bituin sa langit, ng buhangin sa dagat, at pagpapalain ang mga nagpapala sa iyo. Curse will be those who curse you. And sabi niya, all the people in the world will be blessed because of you. Si Abraham hindi alam, ngunit he counted the stars and the sun for righteousness. At hindi niya mabilang-bilang. Sabi niya, napakagandang bagay ang ipinangako ng Panginoon sa akin. Susunod ako sa Diyos at magiging tapat ako sa Kanya. And many years have happened, passed by, and nagkaroon siya ng Isaac. Si Isaac nagkaroon ng Esau, Jacob, and si Jacob ang pinili ng Panginoon, and nagkaroon si Jacob ng 12 mga anak, at tinawag siyang Israel. And at this moment in time, ang bansang Israel, ayan po yung pangako ng Panginoon. So, here in Joshua 5, sila po ay papunta na at sasakupin na nila ang lupang Kanaan na ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa kanila. Tandaan niyo po, ipinangako ng Diyos. Nagka-problema lang. For 40 years, nagpaikot-ikot sila sa ilang sapagkat ang 12 espiyang ipinadala ni Moses sa Kanaan, ang sabi ng 10, hindi natin pwedeng salakayin sapagkat ang mga tao doon ay parang mga higante at tayo tipakulong lang sa paningin nila. Natakot sila. Kaya anong nangyari? Pinarusahan sila ng Panginoon dahil hindi pa sila handa. Ang mga 40 years pataas, nagkandamatay na. Panibagong henerasyon ito ngayon, kasama ang dalawa lang na nanindigan, si Joshua at si Caleb. Mga lolo na ito. Pero sila yung ginamit ng Panginoon upang mamuna, upang ang kanila pong lipi, ang pangako ng Diyos ay mangyari. Now, si Joshua, sa kanilang pagpasok sa lupa ng Kanaan, nandun kagad ang isang napakalaking challenge. Ang city ng Jericho. Ang Jericho po ay isang walled city. At sa mga scholars, ito daw po ay napapalibutan ng wall na kung saan impenetrable. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng sirain, hindi siya pwedeng pasukin ng mga tao sapagkat laki, napakatibay, napakalakas at sila po'y talagang mga sanay sa labanan. Ito daw po ay 6 feet thick. So, gano'ng kalaki yun? 6 feet. And 20 feet tall. Yung nasa labas na wall pa lang. Ang nasa loob na wall ay, naman siya? 30 feet tall naman, mas mataas. At 5 feet, naman siya? Width. So, ganun kalaki, dalawang pader. Paano mo yan titibagin? At paano mo sasakupin? Si Joshua, nagsa-strategize, pumunta siya doon sa malapit, at yun, nagkaroon siya ng encounter with God. So ito po yung ating titinan ngayon. And in that experience, there are 3 secrets or requirements, nilagay ko dyan, to stand strong in the service of the Savior. Tingnan po natin yung una. Number 1 po is submission. Joshua 15:13-15, sabi dyan, minsay napadako si Josue malapit sa Jericho nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Josue at tinanong, ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway? Hindi, sagot ng lalaki. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, alisin mo ang iyong mga sandalyas sapagkat lupang banal ang iyong tinutungtungan. At ginawa nga ni Josue ang iniutos sa kanya.
So, number 1 po is submission. If we want to stay strong in the service of our Savior, dapat po lagi tayong submitted, nakayuko, naninikluhod, humihingi sa Kanya ng wisdom, ng karunungan, kung ano ba yung gagawin mo sa iyong paglilingkod. Maraming mga pagkakataon, di po ba sanay na tayo sa ating mga ginagawa? Tama po. Pag mag-MC ka, kahit nga minsan wala ng program, kasi alam mo na kung anong susunod eh. Di ba? Di mo pwede unahin ng closing prayer. Ay, alam mo, opening prayer yung mauuna. Sa huli na yun. So, sanay ka na, alam mo na. Pero sa kabila ng lahat ng yan, kailangan mo pa rin ng karunungan. Sapagkat yung paglilingkod sa Diyos, hindi po pwede yung sariling lakas natin. Kailangan tayong sumusuko, naninigluhod sa ating Panginoon. At yan po ang ginawa ni Joshua. Yun ang nangyari. Sabi niya, sino po kayo? Kayo ba'y kakampi o kayo ba'y kalaban? Ito po ay isang Christophany. Ibig sabihin, ang manifestation o ang pagpapakita ni Kristo na hindi pa kanyang panahon, hindi pa siya nagsisilang sa mundong ito. Okay? Because He is God and before Abraham, He is there. So, the commander of the Lord of Hosts, yan po si Kristo na nagpakita kay Joshua. So, nang nagpakita siya kay Joshua, for us to be submitted to God, sige, nasa next slide na tayo, ang kailangan po natin gawin, there are 3 elements of submission. Number 1, recognize His authority. Anong ginawa ni Joshua nang nakita niya? Nagpatira pa ka agad. Sabi niya, ano pong pinag-uutos sa amin ni Yahweh? Many times in our life, mga kapatid, minsan gusto natin ganito. Ikaw nga, kung meron tayong mga plano sa buhay, gusto natin pa-approve sa Panginoon. Tama? Lord, ito pong plano ko, gusto ko po maging doktor. Kaya ito yung gagawin ko para maabot ko yun. Sana kasama ko kayo sa plano ito. Pero mali. Kasi ang Diyos may sariling plano para sa iyo. At hindi mangyayari yung mga bagay na gusto mong mangyari kung hindi ito yung kalooban ng Diyos sa iyo. Kaya dapat tinatanong natin, Lord, kalooban mo ba ito? Because I am recognizing your authority in my life. Ako po gusto ko maging doktor din ng bata pa ako. Kailan takot pala ako sa dugo. Sabi ko, sige, professor na lang, teacher na lang. No, hindi ko man nilalang ang pagiging teacher. Kasi yun talaga yung gusto ko ding mangyari. Hindi yun lang. Kundi ibig sabihin lang, dahil hindi nga ako pwede sa doktor, di teacher na lang. Teacher, hindi din nangyari. Sa daming struggle namin po sa buhay. Ang gusto pala ng Diyos ay maging pastor. Pero bago ako maging pastor, kinailangan pa ng 2 aksidente, ng 5 taong paghihintay, kasi inonor yung kontra ko, and after that, saka pa po nangyari yung bagay na yun. Sa biyaya naman po ng Panginoon, ay nasa halos magta 12 years na ako ngayon na naglilingkod sa Kanya. Amen. O lampas na yata kasi 6 years sa Alaminos, 7 na rin yun, 12 years na nga. 7 na rin ngayon sa San Pablo. So, ganun kabuti po yung Panginoon. And nangyari na yan because I recognize His authority in my life. Nang hindi ko pa po recognize, nahirap kami sa buhay. Hindi ko sinasabi ngayon ay sagana kami, pero masasabi ko lang, iniba ng Panginoon because I recognize His authority. Minsan, mas gusto kasi natin ahead of God. We want to control our future. We want everything to be that good enough na parang is too good to be true na. So, yun ang dapat kailangan natin gawin. Si Joshua, agad nagpatira pa, i-recognize ano po yung gusto ni Yahweh na gawin ng kanyang alipin. Pangalawa, respect His authority. Hindi lang sapat na nare-recognize natin ang Diyos sa buhay natin. Pagkagising, Lord, hi. Recognize mo dapat i-respeto mo rin yung otoridad niya sa buhay mo. Na kapag sinabi niya sa'yo na gawin mo to, gawin mo yan. Pag sinabi niya pumunta ka dito, pumunta ka dyan. Sapagkat yun ang nararapat. Sapagkat siya ang Diyos na namatay para sa ating mga kasalanan. And He deserved to be respected in all areas and aspects of our life. Ang tanong, naisuko na ba natin ang lahat sa Diyos? Parte natin mga buhay. Naisuko mo na ba yung asawa mo sa Diyos?
Ano? Naisuko mo ba yung mga anak mo sa Panginoon? Recognizing and realizing that you must respect God because He is the one who is giving everything to you. Hindi ikaw. Maayos at maganda man ang trabaho mo, may pinagkakakitaan ka, mga investment ka, at ibang mga bagay, is still not you. You are just, ano tawag po sa atin? Stewards. Katiwala ng Panginoon. At bilang katiwala ng Panginoon, respetuhin natin. Kapag sinabi ng Panginoon, ang kasampoy akin, bigay mo sa Kanya. Sapagkat yun lang naman ang hinihingi ng Diyos sa atin. Kung hindi pa tayo naging tapat doon, ano pa kaya sa ibang mga bagay? Maliit na bagay ang 10%. Bakit? Ang gusto ng Diyos, buong-buo ang buhay mo sa Kanya. Yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa atin, dapat alam natin. Pangatlo at panghuli po, rest in His authority. Ano sinabi? Ubarin mo ang iyong panyapak sapagkat ang lugar na iyong tatayuan ay banal. Biglang, di ba ni Joshua? Bigla siyang nagpatira pa. Why? He gave everything to God. He submitted everything. Lord, kayo po ang bahala. Hindi po ako. Bakit siya nagpunta doon? Upang tingnan kung ano yung kanyang pwedeng gawin, kung paano niya irarally ang troops so that they can conquer Jericho. But God said, worship me first. Submit on me first. Rest in my authority. Sabi ng Panginoon dito, wala kang kailangan gawin. Sundin mo ang gagawin ko sapagkat ibinigay ko na sa inyo ang Jericho. Amen. Bago nila ma-conquer ang lupang Kanaan, dapat dadaan sila sa Jericho. Ang pinakamahirap, ang first step. Pero sabi ni Lord, just submit unto me. Siyempre, hindi lang si Joshua, the whole Israelite. Recognize my authority, respect my authority, and rest in my authority so that you can have that peaceful mind and life and you have success. Pangalawa po, strategy. Hindi lang kailangan ng patibangga sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan may strategy din. Tama po? Joshua 6:1-20, pero hanggang 5 na po yan ang nilagay ko diyan. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Pinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa inyo ang kamay ng Jericho, sa inyong mga kamay ang Jericho, upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay niligid sa palibot ng Jericho, minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Paunahin mo sa ang kaba ng tipan, ang 7 paring may dalang mga trompeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at iipan ng mga pari ang dalan nilang trompeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. Sige, next slide. 3 characteristics of God's strategy. Hindi po ito strategy ni Joshua. Tandaan po natin. Nag-iisip na si Joshua anong gagawin Wala siyang pwede. Hindi niya alam kung anong gagawin. Bakit? Ang mga kasama ni Joshua, puro po yun farmers, puro tagapag-alaga ng mga hayop, at puro tagapag-build ng cities ng Egypt. Ng mga panahon yun. Kumbaga yun ang pwede nilang mamana sa kanilang mga magulang. Ng mga pumanaw na. Pero sa kabila ng lahat ng yun, though kung titingnan nila in papers, wala silang kakayanang masakop ang Jericho sa laki ng wall. Alam niyo po, kapag sinasakop ang isang lugar, isang bansa, marami pong mga maraming mga tinitingnan at pinapag-aralan. Isa na po yung defenses nila. Ay napaka-solid ng defense ng Jericho.
Paano nila papasukin? Sila po lahat ang nasa disadvantage. Sila yung nasa manggagaling, sila yung papasok. So, papasok pa lang sila, ano na sila, tawag dito, papanahin na sila, no? At maraming mga bagay na pwede ihagi sa kanila, na pwede ikapahamak nila. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nakuha nila ang tagumpay. Why? Because number one, God's plan is really a simple plan. Walang kahirap-hirap. Ito lang ang gagawin nyo. Kalahin mo, sasakupin mo ang isang lungsod, iikot-ikot ka lang. Ginagawa na po natin yan, tama? Nagkakaroon tayo ng Jericho March. Nananalangin tayo sa isang lugar na ating ninanais na bahagi na ng salita ng Diyos. No, ilang beses natin po nagawa dito yan. Ang buong impact noon, nakasakay tayo sa kotse, sa mga sasakyan, umiikot tayo sa buong Chaong, pinagpe-pray natin ng Chaong para maging ready ang puso ng mga tao sa ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon. But well, dito talagang simpleng plano lang, ang ibinigay ng Panginoon sa kanila, but is an effective one. And number two, simple nga lang, pero is a strange plan. Sasakupin mo ang isang lugar, pero mamarcha ka lang. Iikot ka lang. 6 na araw, umikot sila ng isa. Siguro ano kayang iniisip ng mga nasa Jericho? Saradong-sarado ang lugar nila, walang pwedeng pumasok, walang pwedeng lumabas. Pero ano yung ginagawa ng mga Israelitang ito? Alam na kung bakit sinarado ng Jericho? Takot din sila. Kasi nabalitaan nila ang ginawa ng Diyos sa Ehipto. At nabalitaan nila kung paano pumasok sina Joshua doon. Pag-akbang pa lang ng pari sa river, sila po ay natuyo na ito at nakatawid silang lahat. Just like what He has done with Moses. So, ibig sabihin, the God that these people are serving is the true God and the powerful one. Kaya naman, takot sila. Pero, ginagawa mo ito, marcha lang. Mag-iisip ka, no? Strange, napaka-strange. Parang hindi siya fit sa labanan. Pero, pangatlo, it's also a successful plan. Kasi alam na ng Diyos ang mangyayari. Nailatag na niyang lahat. Ito lang ang gagawin niyo. Wala kayong ibang gagawin kundi ang sumunod sa Kanya. Sa 7 araw, 7 beses na kanilang inikutan at sa malakas na tunog ng trumpeta, silang lahat ay sumigaw. Anong nangyari? Natibag ang mga pader at nakapasok silang lahat at nasakop nila ang Jericho. Seems like an impossible, sa kanila? Impossible work to be done. Hindi sila sanay sa kanilang gagawin, pero nagawa nila sa tulong at sa biyaya ng Panginoon. Alam mo po, sa buhay natin, we must let God strategies. Ito po minsan yung pagkakamali natin. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plans sa ating mga buhay. Ito yung gusto kong mangyari. 1, 2, 3. Kapag hindi nagkaigi yung 1, yung 2, yung 3 hanggang sa 10. Pagka hindi nagkaigi yung 10, may 11 to 20 pa. Ang hindi natin nare-realize, dapat ang strategy nagmula sa Diyos. Kasi si God, pag nagbigay ng strategy, magtatagumpay. Amen. Though at times it's strange. Sabi ko, simple lang naman ang plano ng Diyos. But yun nga, strange. Sa akin pong pagpapastor, may tumawa sa akin, aking kamag-anak. Ganda na nakita mo eh. Bakit ka pa umalis? Pero hindi niya nakita. Strange man sa kanya, pero successful yung plano ng Panginoon. Amen. Dahil alam ko, napakabuti ng Diyos. At alam ko sa inyo din po, hindi man tayo lahat tinawag upang maging pastor ng Panginoon, pero tinawag tayo upang maging ama. At bilang ama, ikaw ang responsable sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Dalhin mo sila sa Panginoon. Tinawag ka bilang maging ina. Bilang ina, nandyan ka upang suporta ng iyong asawa, respeto mo siya, at ang iyong mga anak, partner kayo na dalhin sila upang makilala nila ang Panginoon. Unahin mo natin yun. Pangalawa, yung ating mga mahal sa buhay. Yung ating mga kaibigan. Kahit ipanguli nyo ng kaaway,
Pero sabi dalhin pa rin kasi mga nawawalat nanliligaw yun. At minsan, iba't ibang mga plano natin, hindi po siya successful because it's our plan. Pero hayaan mo magplano ang Panginoon sa lahat ng mga bagay sa buhay mo. Tiyak ako, ikaw ay magtatagumpay. Amen. Pangatlo po at panghuli, hindi lamang po sa mission, no? Pangalawa, hindi lamang strategy. No? For us to be strong in serving God, we must secure what He wants us to do. Sa Joshua 6:20-22, kaya hinipan ng mga pare ang mga trompeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao nang marinig iyon. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Pinatay nila ang lahat ng mga tao sa lungsod, lalaki at babae, matanda at bata, at pati ang mga asno, baka at tupa. Sinabi ni Josue sa 2 espiya na isinugo niya noon, pumunta kayo sa bahay ng babaeng inyong tinuluyan, ilabas ninyo siya at ang buo niyang angkan, ayon sa inyong pangako sa kanya. Okay, so there are 3 next slide. 3 keys to security. How they had secured, a successful battle, is number 1, they claimed it. Nang gumuho ng pader, ginawa nila lahat, takbo na, lumusog na, sapagkat ibinigay na sa kanila ng Panginoon ang Jericho. Pangalawa, they conquered it. Ano sabi doon? Papatay ng hari, lahat ng mga tao, lalaki at babae, lahat ng mga hayop. Bakit parang napakalupit naman ng Diyos? Yan ang inilalaban ng mga ateista. Kung meron mang Diyos at ang Diyos ng Biblia niya ay isang masamang Diyos, sapagkat siya'y pumapatay na Diyos. Pero hindi nila nakikita, lahat naman ng tao talaga papunta sa kakalayan. Merong katapusan talaga ang buhay. At ang mamatay ka sa hirap, mamatay ka sa gutom, mamatay ka sa sakit, parehas lang din naman ang pagkamatay sa tabak na nangyari sa kanila. Parehas lang na namatay. Kaya lang, ito po yung isang bagay na dapat makita natin. God knows the future. God knows the people. Totoo lang, hindi naman ang Jericho ang masama, kundi ang mga tao sa Jericho. Sapagkat napakaraming Diyos-Diyosa na kanilang pinaglilingkuran. At ang sabi ng Panginoon, kailangan matapos na ito. Kaya ginamit ang Israel para sakupin sila at pinatay ang lahat. Simple lang naman Sabi ng iba, why does a loving God kills people or want people to go to hell? Pero ang tanong dito ay why we, the people who are loved by God, wants to go to hell rather than to have faith in Jesus? Yun ang magandang tanong dapat. At yun ang hindi nila tinatanong. Sapagkat para atakihin lang si Jesus, para atakihin lang ang Diyos at pakitang wala naman talaga yung Diyos, yun ang kanyang argumento. Pero ang argumento natin, alam natin na ang Diyos na ito ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama, nakakaalam ng lahat ng mga bagay ng kanyang kalooban, kaya naman dapat lang na magtiwala tayo sa Kanya. And then, they have conquered it. At pangatlo po, na key to security is to complete it. Meron silang pangakong binitawan. Sabi ko nga, natuto na si Joshua, hindi na 12 espiya ang pinadala, 2 na lang. Okay? Kasi kung ang 2 yun ay masabing hindi kaya, at least 2 lang. Pero 2 sila nagsabi, kaya natin to sapagkat takot na ang mga tao. At nandoon si Rahab, at siya ay may takot sa Panginoon at pinangakuan namin siya na ang kanyang buong angkan ay hindi gagalawin bago sila ay magiging kasama na natin sila ililigtas. Si Rahab po is a prostitute. But by the grace of God,
because she had faith in God, siya po ay napabilang sa isang lipig na pinangakuan ng pagpapala. At siya'y pinagpala. Sa Biblia, mababasa natin, siya'y ninuno ni David. And in the Bible, it's really seldom na makikita mo yung pangalan ng mga babae. Because culturally, lahat na nakalista sa lalaki yan eh. Di ba? Ganun ang salin lagi. Pero may mga nakasingit na babae doon. Si Adan, si Rahab, si Tamar, at si Ruth. Nakasingit doon sila. Why? Because God honors their faith. That's the key to security. Lumaban ng Panginoon para sa kanila, at ang kailangan na lang nilang gawin, i-claim yun. Mga kapatid, tayo po lahat, tayo po ay secure ng victory natin. Amen. Pinangakuan tayo ng Diyos sa John 14, sabi niya, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I will go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Sino daw pong tatanggap sa atin? Hindi si Pedro na may dalang manok at susi. Hindi si Juan. Diba? Si Kristo mismo. Kaya magalak tayo mga kapatid sapagkat hindi basta-basta. At ang sabi niya, ang katagumpayan ay nasa kanya na. Sabi niya, isasama niya tayo sa parada ng tagumpay. In ancient times, kapag sila po'y nananalo sa labanan, may parada ng tagumpay. Minsan, ang ginagawa nila, yung hero, yung general, o yung hari, siya po ay nasa kabayo, ang tawag dito, hila-hila yung mga hari na talo nila, at tuwa yung mga tao, yun ang parada sa tagumpay, kasama lahat ng mga kawal niya. Itong kakaiba kay Kristo. Siya lang ang lumaban at siya lang ang tagumpay. Pero sa parada ng tagumpay, isinama tayong lahat. Hindi man lang tayo lumaban ng minsan. Diba? Kaya tandaan nyo, sa buhay nito mga kapatid, successful na tayo. Matagumpay na tayo. Ang kailangan lang natin, i-claim yun. I-conquer yun, kumplituhin yun. Binigay na sa atin ng Panginoon lahat ng kakayanan upang yung mga tukso na laging lumalapit sa atin ay matanggihan natin. Pero kung hindi natin gagawin, natanggihan yun, hindi talaga mangyayari na malulusutan natin yun. Lagi tayo mahuhulog sa tukso. Lagi tayong susuko, magugupo, na mga pagsubok na paulit-ulit na lang nangyayari sapagkat hindi tayo natututo. Sapagkat hindi tayo secure dahil hindi tayo lumalapit sa Diyos. Tandaan po natin ulit, para tayo tumayo, patuloy na naglilingkod sa Diyos, tatlong bagay, submission. And when we submit to God, we give all the glory and the worship to Him alone, not to ourselves. Pangalawa po ay strategy. At ulitin ko lang, kahit ano man yung umiikot sa isip natin, of course, wisdom from God yan. Pero lagi dapat hilingin natin sa Diyos yung karunungan kung ano ba talagang pinakamagandang gawin sa mga bagay-bagay sa ating buhay upang tayo ay hindi magkamali at hindi tayo makahingi. At ang pangatlo, security. Magiging secured lang tayo kung alam na natin ang kahit dapat natin gawin at tinitindigan na natin yung katagumpayan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Totoo lang naman, tayo ay naghihintay na lang ng pagbabalik ng Panginoon. Tama? Kasi pangako niya sa langit tayo dadalhin eh. Wala namang iba tayong pupuntahan. Kaya hindi tayo dapat natatakot sa mundong ito. May away ang Israel, may away ang Iran, di ba? May labanan nagaganap sa Russia at sa Ukraine. Mga kapatid, hindi na bago yan. Laging may labanan. Kahit nga minsan mag-asawa, may labanan, hindi ba? May away pa. There's always pride. Diba? There's always prejudice. There's always something to fight for. And at times, ang pinaglalabanan natin yung mga bagay na wala man lang kabulungan. Tama? May mga taong nag-aaway, matagal, hindi alam kung ba't sila nagkagalit. Basta mag-aaway kami yan. Nag-iusan na mula noon hanggang ngayon. Dapat tapusin natin ang mga bagay na yun
gawin natin simple ang buhay. Pag sinabi kong simple ang buhay, yung bang nakakamulat ka, kahit kanino ka tumingin, alam mo wala kang ginawang masama at mali sa kanila. Kung sila man meron, bahala sila sa buhay nila. Diba? At ikaw, handa kang makipag-ayos, makipagbati, handa kang lumapit sa kanila. Wala namang problema. Ako, ganun yung prinsipyo ko sa buhay. Wala akong dapat ikatakot. Wala akong dapat tao doon. Kasi, napakadali at simple lang naman ang buhay na binigay ng Panginoon sa atin. Bakit gagawin pa natin mahirap at komplikado? Ganun po ang isang Kristiyano. Ganun ang isang mananampalataya. Hindi natin pupunin ang kasinungalingan ng buhay natin na mamaya hindi natin alam. Hindi na natin hindi may itatama at kumbaga hindi natin alam. Iba na sabi natin dito, iba na sabi natin dito. Doon tayo lagi sa tama. Alam mo ba sa bibig natin ay tama? Para hindi tayo mahuli, sabi nga, sa sarili natin bibig. Okay? Yun dapat ang mga prinsipyo ng mga mananampalataya. So, mga kapatid sa Panginoon, last one. Nandito tayo sa medyo part ng, kumbaga ay application na sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay binigyan ng Panginoon ng kakayanang makapaglingkod sa Kanya. Hindi pwedeng sabihin, ay masyado pa akong bata, hindi pwede. Kahit bata, nakakapaglingkod sa Diyos. Pwede at kaya. Hindi mo pwede sabihin, ay masyado na akong matanda. Ang dami na sakit sa katawan ko, hindi ko na kaya. No! Mayroon kang kayang gawin hanggang nabubuhay ka sa mundo nito. Ang kailangan mo lang ay magdesisyon na minsan pa, ulitin mo lang yung tatlo, mag-submit, mag-strategize, and ma-secure ang victory. Awitin nga po natin yung as an application, ito pong song na ito. Alam natin ito. Yung una lang muna. Ready? Sing. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yung iba sa atin, feel na feel. Talagang yun ang ating yung ating desisyon sa Diyos No turning back, no turning back. Pero alam nyo, mas may malalim na kahulugan ng kantang ito. Babasahin ko lang po sa ating lahat. So, ang kwento po na ito ay isa pong hymn na nagmula po sa bansang India. So, ito po ay nagmula sa last words ng isang tao sa Garo, Assam, sa lugar po ng India. Now, 150 years ago, there was a great revival in Wales. As a result of this, many missionaries came to northeast India to spread the gospel. The region known as Assam was comprised of hundreds of tribes who were primitive and aggressive headhunters. Into these hostile and aggressive communities came a group of missionaries from the American Baptist Missions, spreading the message of love, peace, and hope in Jesus Christ. Ang ganda po, Naturally, they were not welcome. One missionary succeeded in converting a man, his wife, and 2 children. This man's faith proved contagious and many villagers began to accept Christianity mula sa isang pamilya. Okay? Marami po ang nainganyo sa Kristyanismo. Angry, the village chief summoned all the villagers. He then called the family who had first converted to renounce their faith in public or face execution. Ano ang nangyayari? Moved by the Holy Spirit, the man said, I have decided to follow Jesus. Enraged, the refusal of the man, the chief ordered his archers to arrow down the 2 children. Ito yung unang pinatay. As both boys lay twitching on the floor, chief asked, will you deny your faith? You have lost both your children. You will lose your wife too. But the man replied, though no one join me, still I will follow. The chief, besides himself,
with fury and ordered his wife to be arrowed down. In a moment, she joined 2 children in death. Now he asked the last time, I will give you one more opportunity to deny your faith and live. In the face of death, the man said, final memorable lines. The cross before me, the world behind me. He was shot dead like the rest of his family, but with their deaths, a miracle took place. The chief who had ordered the killings was moved by the faith of the man. He wondered, why should this man, his wife, and 2 children die for a man who lived for a faraway land on another continent some 2,000 years ago? There must be some remarkable power behind the family's faith, and I too want to taste the faith. So, in a spontaneous confession of faith, he declared, I too belong to Jesus Christ. When the crowd heard this from the mouth of their chief, the whole village accepted Jesus as their Lord and Savior. So the song is based on the last word of Nokseng, a man from Garo, tribe of Assam, now Meghalaya, and sung in Assam, India. It is today the song of the Garo people. Kala niyo simpleng kanta lang, pero buhay. Buhay pala po ang naging kapalit niyan. Pero sa kabila ng yan, he decided to stay strong in the service of the King. That is a resilient man. Hindi biro na makita mong mamamatay o patay ang 2 mong anak, tapos tatakutin ka pang papatay din yung asawa mo. Nagtigitin yung sarili mong buhay. Pero sa lahat ng yon, nanatili siyang matatag, na naglingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, yung buhay niya, yung naging gospel sa mga tao, and the chief of the village had been saved, and the whole community. Kaya po kaya natin yun sa paglilingkod sa Diyos? Ang mamatay ng dahil sa iyo, hindi sa Pilipinas, kundi dahil sa Diyos. No? Dahil wala nang iba pang magandang pagkukulan ng buhay, hindi ang Panginoon. Amen. Amen po? So, in conclusion, how serious are you in serving? Let us examine ourselves. Huwag na yung katabi, yung ating sarili na. Sige po. May tanong pa dyan? Next. Yan. Are you submitted to His authority? Next. Do you agree in His strategies? And are you committed in securing success? Wala pong ibang makakasagot niyan kung hindi kayo. Amen. Next. Yon. Remember that your whole being is now owned by God. Through paying your debt at the cross. You are not worthy, but He paved the way for your success. You can either win or fall. But it will be up to your choice. Kayo po, at wala na ibang pipili mo. Hindi pwedeng si Pastor Abner ang magpumili para sa inyo. If you want my advice, be submitted, know God's strategy, and secure the victory in the service. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa paalala sa buhay ni Joshua. Panginoon, tunay nga po na hindi kami magtatagumpay sa mundo ito kung hindi kami naninigluhod, sumusuko, papakumbaba sa iyong dakilang pangalan. Kung hindi namin nare-recognize, nire-respect, at mag-rest sa inyong authority. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na anuman ang tinatakbo ng aming mga isipan, anuman ang mga bagay na mahirap sa amin, o Panginoon, gabayan niyo po kami upang maisuko ang lahat ng mga sa inyo. O God, help us that in everything we do, in every plans we have to make, in every decisions, dapat nagmula sa inyo ang strategy. Dapat naluto ito sa panalangin. Nakita namin na itong karapat-dapat sa pamagitan ng mga paggabay ng iyong salita. At nakipag-usap kami sa mga tao
na alam po namin na mature enough so that hindi kami magkamali sa aming mga desisyon. Tulungan niyo po kami na palaging ikaw po at ikaw ang aming susundin sapagkat alam namin na ang plano mo ang pinakamaganda sa lahat. O God, help us to secure the victory, the success. Tunay nga po, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay ay ginawa niyo na, prepare niya para sa amin. Nangako ka sa amin ng buhay na ganap at kasiya-siya. At palagi pong available para sa amin yun. Nangako ka sa amin na hindi namin dapat ikabahala, O Panginoon, ang aming kakainin, ang aming susuotin. Sapagkat ang lahat ng yun ay kaya mong ibigay sa amin. Kailangan na po na makita na ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo. Sapagkat ang katagumpayan ay sa pamamagitan ng aming katapatan sa inyo. Sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pong pagpapakumbaba sa inyo. Kaya samahan po ninyo ang bawat isa sa amin. We're praying right now. Anumang mga bagay ang pumipigil at tumahadlang sa bawat isa na naririto ngayon na maibigay ang kanilang best sa inyo, Panginoon, kumilos ka. O Panginoon, sa iglesyang ito, anumang mga bagay pa ang humahadlang upang lumago ang bawat isa, upang mas maging malapit ang pakikipagkapatiran, upang mas dumanda ang relasyon ng bawat isa, upang mas paglingkuran namin kayo ng husay at tapat. O God, tulungan niyo po kami ng lahat ng mga bagay nito, O Diyos, ay pagkatiwala namin sa inyo lamang, sapagkat wala naman pong ibang makakagawa ng himala sa aming mga buhay kundi kayo. Maraming salamat sa panahon ito, sa pagkakataon na kami ay napaalalahanan minsan pa na iyong salita. Purihin ka, Panginoon, at ang glory sa inyo lamang. Ito po kami nagkakaisang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po, and God bless sa ating lahat. So, just po.